Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. By the way, kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, siya na lang yung isearch mo sa Facebook. Meron nga po pala akong Facebook page na ginawa. So, you might want to check it out. Madam P, ilalagay ko na lang dyan sa description box. Ayan, kasi kung o-open ako ng personal reading, dyan nyo po ako pwedeng i-message. Ayan, and dyan ako magpo-post, dyan ako magsasabi pag open ako sa personal reading. So, hopefully, i-follow nyo rin po ako dyan. Okay, so let's start your reading. Wait lang guys. So, ayan, nalaglag kasi yung card. By the way, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, ayaw mo ng ganitong setup, gusto mo nakikita yung cards or what, check mo yung ibang video, okay? Kasi ako gagawin ko yung reading or yung video na gusto kong gawain. Okay? Kung ano yung ma-feel ko. Okay? And yeah, let's start. This is the full. Ayan. Major Arcana to guys ha. So ito, nagpapakita ito ng energy mo na might be may mga bagay kang gustong simulan pero might be ngayon hindi mo pa masimulan. Pwedeng ito may kinalaman sa career, stability, or home. Ayan. Or yung iba pwedeng nasimulan na pero might be hindi pa totally. Okay, kumbaga meron ka pang nasa isip na sisimulan, maybe regarding a home, regarding your new beginning, and you do have here the Four of Wands at the bottom of the deck. So yeah, may kinalaman ito sa mga gusto mong simulan sa buhay mo na may kinalaman sa yung home or stability. And Ace of Pentacles is also here. Might be yung iba meron pang pag-aalangan, or might be parang hindi ka pa sigurado, or might be hindi pa ready yung ibang tao na mga involved dito. Okay, pwedeng ganun. So anyway, tell me more for the sign of Virgo. Tell me more for the sign of Virgo. Maraming card yung lumabas. Kukuha ulit ako. You do have here the Empress. This is you. Okay, so nakikita natin sa energy mo, maganda to kasi you keep on, loving yourself, focusing on yourself. Nakikita natin na might be, sa ngayon, pwedeng wala kang pakialam sa opinion or gagawain ng ibang tao or sasabihin ng ibang tao. Okay, ang focus mo ngayon is yung sarili mo. Mas minamahal mo ngayon ang sarili mo, and might be, I can see also Venus and Taurus energy. So, yung iba sa inyo, mas nailalabas mo yung abilidad mo, yung skills mo, maybe through yourself. Kung ano man yung mga ginagawa mo ngayon, might be, dito mas naipapakita mo kung saan ka magaling, kung ano yung mga gusto mong gawain talaga, and ano yung mga nakakapagpasaya sa'yo. Okay? So, ito yung focus mo. And, wait lang guys. Okay, kunin naman natin yung energy ng person na kakonect mo for the sign of Virgo. Page of Cups is here. Kukuha pa ako ng isa. Dalawang major arcana nagpakita. Yung isa Temperance at the bottom of the deck. Tapos, Justice card is here. So, Page of Cups and a Justice card. So, actually, ito nagpapakita ito for me as a person who is pwedeng someone mas bata sa'yo, or kung hindi man, medyo kumpara sa'yo, medyo mas marami kang na-experience sa buhay kaysa sa kanya. Or might be you're dealing with someone na very immature. I don't know if you're married to this person or may usaping legal,
or maybe once in your life nagkaroon na ng you know, legal matter sa inyo nitong person na to, might be partnership, so on and so forth, or maybe may usapin regarding bata or a child, so things like that. I feel like you're dealing with someone na magaling siya mag-express ng emotions niya and I feel like some kind of honesty ang might be sinasabi sa'yo nitong person na to, but I want to clarify. Let's be the Justice card. Yeah, Queen of Pentacles. Pwedeng may kinalaman sa pera. Financially, pwedeng sinasabi niya lahat ng tingin niya or palagay niya na dapat mong gawin financially. So pwedeng may pag-uusap nga sa inyo na may kinalaman sa pera. And nandun yung sincerity ng taong to. Ano yung emosyon nyo sa isa't isa? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? For the sign of Virgo. Okay. Emosyon ninyo sa isa't isa ng taong ito, you do have here the High Priestess and followed by the Magician. Yan. This is Virgo energy. Taurus, Virgo, Capricorn. Pero ito, this is in reverse, the King of Pentacles. So, dito tayo magsimula sa King of Pentacles. Well, actually, you are more focused sa mga material na bagay ngayon. So, pagdating sa emosyon mo dito sa person na to, pwedeng, alam mo yun, mas nawiwili ka sa mga material na bagay na nangyayari sa buhay mo. Kumbaga sa realidad. Okay? Maybe gusto mo siya in the past, willing kang ibigay sa kanya lahat in the past, and maybe nandun yung past energy that maybe you want to help this person. Pag nakikita mong down siya, mahina siya or what, willing kang i-push siya, halos ibigay mo na lahat para sa kanya. And you do have here the High Priestess. So, pwedeng sa usaping spiritual, merong mga pagbabago rin sa'yo. Might be in the past, pwedeng nandun yung obsession, kasi nakakita tayo ng obsession dito, and might be in the past you are really obsessed sa person na ito, sa kung ano yung sasabihin niya, gagawin niya, etc. Pero ngayon parang wala ka na kasing pakialam. Diba? Kung ano lang yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, kung ano lang yung mga bagay na feeling mo na na dapat mong gawain, so nandun na lang yung focus mo. And also at the same time with the Magician, this is you, may pinag-focus ka ngayon sa skills mo, and skills ng mga tao sa paligid mo, paano ka magbe-benefit dito, paano mo pa mas mapapalago, or paano ka magbe-benefit sa skills na meron sa'yo, maybe inborn or yun nga, mga talents na mai-improve mo pa sa sarili mo. So, yeah. More like ang focus mo kasi sa sarili mo. I can see business for some of you. So, kung may negosyo, ganun. So, ano yung emosyon ng person na ito for you? Emosyon ng taong ito para sa'yo. The King of Cups is here, but this is in reverse. Okay, so yung reversal ng King of Cups, this is showing to me as a person na hindi masyadong open, lalo na pagdating sa kanyang emotion. Napaka-cold, 'di ba? Parang malamig pa sa malamig ang pakikitungo ng person na ito sa'yo. No, might be you do have the Judgment, but I feel like ganyan lang siya, pero nagkakaroon siya ng awakening sa kung ano man yung meron sa'yo, sa inyo, sa connection ninyo. And I'm feeling like during this time,
may mga bagay siyang hinihil sa sarili niya na pwedeng in the past hindi niya matanggap, or mga experiences, might be childhood experiences, na pwedeng nakakaapekto sa kung bakit siya ganyan makitungo sa'yo. Now, we do have here the 8 of Cups. This is Pisces energy. So, I feel like hindi siya masaya na nagkakaroon ng separation sa inyo, pero pwedeng hindi niya pinapahalata yun. The 10 of Pentacles is here. So, itong person na to is, I feel like, andito, nagpo-focus siya sa money niya ngayon. Gusto niya maging successful, might be, gusto niya maging successful bago siya makipag-connect, communicate sa'yo, pwedeng ganun. So anyway, what will happen? Messages in the near future para sa'yo. In the near future para sa'yo. You do have here the 4 of Cups. Clarify natin to. The Moon, 6 of Pentacles, 7 of Swords in reverse. Bottom of the deck is 2 of Wands and it is in reverse. Actually, pagdating dito sa person na to, parang hindi ka na kasi sigurado sa kanya. Diba? Hindi ka na regarding sa future or whatsoever sa inyong dalawa. Parang hindi ka na masyadong sigurado. Why? Kasi with the 7 of Swords, I feel like gusto mo ng freedom or freedom sa kanya, like gusto mong i-free niya kung anong emotions niya or sabihin niya sa'yo or maging truthful siya sa'yo. But yeah, you want this person to confess, aminin niya, sabihin niya kung ano yung mga nararamdaman niya or tingin niya sa connection ninyo. So, I feel like yun yung nandun pa rin yung kagustuhan mo na maging honest or maging tapat siya sa'yo. And with the Moon, kasi might be alam mo naman kung ano yung totoo, ramdam mo naman kung ano yung totoo, kaya lang hindi ginagawa or sinasabi nitong person na to. The 6 of Pentacles, I feel like you will be helping a lot of people, maybe friends, family. So, nakakita tayo ng pagtulong mo sa iba na ginagawa dito, and you will be more focused on that in the near future. Pagdating sa person na to, you feel like there's this Queen of Cups dito sa person na to, pagmamahal or care for you, but then with the 2 of Wands in reverse, wala tayong nakikitang plano. So, maaaring hindi niya binabanggit, sinasabi sa'yo kung ano yung plano niya, but parang tinatabangan, ganun ang energy, parang tinatabangan ka na sa person na ito. So, ano naman yung future para sa kanya? Lumipad yung isang card, wait lang. Okay, so you do have here the 7 of Cups. This person is manifesting you, daydreaming, ganun, about you. The Ace of Pentacles, may gusto siyang i-offer, ibigay, sabihin. And 6 of Cups, might be noon, I feel like may mga binigay na siya noon or sinabi na siya noon, but yeah, the 3 of Swords is here. It is in reverse at the bottom of the deck. So, nakita natin na pwedeng nananatili pa rin positibo itong person na to. This person wants your forgiveness. And I feel like gusto niyang bumalik or maging open sa'yo, but tell me more. Inalaglag na naman, wait lang po. Okay, I'm back. So, meron tayo dito 9 of Swords and 9 of Pentacles in reverse. So, unfortunately, itong person na to kasi hindi siya financially okay. Pwedeng gustuhin man niyang i-offer or ibigay sa'yo yung mga bagay na gusto niyang ibigay. Pwedeng nagkakaroon siya ng mga problem. Ayan, meron tayong Angel 999. Angel number 999. Actually, 3 to 4, 9 yung nakikita natin. Even 5, 9. Dami. 6 pa.
You see this 9, tapos ito 9 of Pentacles, 9 of Wands, tapos nagpakita rin sa atin si 9 of Cups, so 4 na yon. Tapos dito sa baba, actually this is 6 with the Lovers, pero ito nagpapakita yung energy niya sa akin as 9 at saka itong 6 of Cups. So sabi ko nga 3 hanggang 6, 3 hanggang 5 na 9. O 6 nga, 6 na 9 yung energy na nakukuha natin. So, pero malapit na eh. Kasi alam mo yung 9, bago mag-10, it's number 9. So, it's like there's something na malapit nang mangyari sa inyo. Kaya lang kailangan lang muna ng taon to ng konti pang time para maging financially ready. Okay? Might be para magkaroon ng completion sa inyo. Okay? With the Lovers. Kasi gusto niya ng partnership relationship sa inyong dalawa. Pero, kailangan niya muna masolusyonan yung mga problemang kinakaharap niya dito. Which is meron na. And in the future, meron pa tayong nakikita eh. Pero, what is the advice sa'yo? Ano dapat mong gawin? Actually, wala akong nakikita. 2 of Swords is in reverse. Just rest, you know. Huwag mo na lang siya ma-misinterpret. Yun lang. Sa mga ginagawa niya, sinasabi niya, or hindi niya ginagawa sa'yo. Kumbaga, huwag mo na lang alamin kung ano yung ibig sabihin ng ginawa niya, or kung bakit hindi siya masyadong nakikipag-connect or communicate. Parang kailangan niya lang kasi ng time sa ngayon. And the 4 of Swords, yeah, this is you. Dito sa picture, kung makikita mo, meron ditong like taong nakahiga and doing nothing, just praying. And this is what you need to do. Parang magdasal ka na lang, wag kang mangamba, wag kang mag-isip na kung ano-ano regarding sa person na to. This person, kailangan niya pa ng time. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.